Mommy, gising ka na pala? Nakangiti kong nilingoy ng anak ko, kagasya ng kanyang daddy. Good morning, baby. Good morning, mommy. Tapos na ako mag-breakfast. Pinakain ako ni daddy. Madami ka nakain? Masuyo kong tanong. Opo, mommy. Busog po ako. Loko. Tinuro niya ang kanyang bilog na tiyan. Laki naman ang tiyan ng baby ko. Bumungisgi siya. Nagpalapag siya sa aking hita at si Christian naman ay naupo sa tabi ko. Good morning, love. Bati ni Christian. Wala ako naging reaksyon. Mommy, good morning daw. Sabihin mo din good morning, love. At tinuruan pa nga ako. Good morning, love. Walang kaimo-emosyon kunturan. Love mo din si daddy, mommy? Oo, loved. Sagot ko. Pinagdiinan ko pa ang huling salita para makaramdam ang ama niya. Humagikik si Heather. Mukhang kinikilig pa. My poor and sweet innocent baby. Gusto daw mag-swimming ni Heather ngayon? Sabi ni Christian. Okay, papalitan ko lang siya ng damit then you can go. Kumain muna kayo ni daddy, mommy. Hungry na siya eh. Hindi pa hungry si mommy. Kaso biglang tumunog ang tiyan ko. Tinaan ko sa pag-irap ang pamumula ng aking pisngi. Kumain na muna tayo. Paso yung aya sa akin ni Christian. Sakto naman lumabas si Lucinda. Bagong gising lang ang babae. Humihikab pa. Ang buhok ay magulo at mukhang hindi pa nagmumumog. Lucinda, sumabay ka na sa amin kumain. Sige, be. Nauna siyang pumasok sa kusina. Inayos niya ang mesa. Nang sumunod kami ni Christian. Oh, Christian, ba't ka nandito? Tanong niya na mapansin niya ang lalaki. Inaantok pa kasi siya kanina. Ngumiti si Christian. Umiling-iling ang babae. Lumapit sa may sink at nagmumug at naghilamos doon. Okay na kayo? Tanong niya sa akin. Hindi siya nakangiti. Mukhang gaya ni Shell ay naiinis na din siya sa mga nangyayari. Mabuti naman. Perapan mo siya. Pinapagod niya na tayong kakalayas. Hindi na niya napigilang umirap. I gave her a faint smile. Wala na ulit kaming imik habang kumakain. Nang matapos ako ay nagpresenta na maghugas ng pinagkainan. Inutusan ko siya na bihisan si Heather dahil magsuswimming ang mag-ama. Kapag ako ang gumawa noon, tsak nakukulitin lang ako ni Heather na sumama sa kanila. Naiinis nga ako sa kanyang ama. Baka makahalata ang bata. Kahit naman galit ako sa kanyang ama, ayoko makita at maramdaman niya. I want her to establish a good relationship with his father. Yung tipong shaky na ang relasyon namin ng kanyang daddy pero mananatiling maayos ang relasyon nilang dalawa. Napupunas na ako ng mesa nang sumilip si Christian. We're going. Hindi ka talaga sasama? Umiling ako. Kayo na lang. Bantayan mo siya ng maigi. Did you bring some sunscreen? Yeah. Tumango ako at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Umakyat na din ako sa silid nang makaalis sila. Naligo ako at nagbihis. Binitbit ko ang aking laptop sa baba upang doon magtrabaho habang hinihintay ang mag-ama. Nasa sala ulit sina Lucinda at Shell. Tahimik ang kaibigan ko habang si Lucinda ay kanina patitig na titig sa kanya. Ba't parang ang lalim ng iniisip mo, be? Hindi na nakatiis ang chismosa. Nag-iisip ako ng bagong project. Sagot naman ni Shell. Kilalang kilala ko siya. Something was bothering her. Ayos lang ako, huwag niyo akong pansinin. Tinaasan niya kami ng kilay. Salmira nga pala. Umalis na. Tumakas. Baka malaman ng asawa niya ang tinatago niyang sekreto. Si Almira ay may humahabol na asawa. Si Sheena, hinahabol din ang asawa pagkatapos ay pagtulakang paalis. Tapos hahabulin ulit. Sabi ni Lucinda. Umirap ako. Ikaw be, may humahabol din sa'yo na ex? Tanong niya kay Shell. Alam mo, bagay sa'yo maging writer. Pambabara ni Shell dito. Sundan mo lang sina Christian at Heather doon. Sige, para makapaglakad-lakad din ako. Nanlalata ako ngayon eh. Wala kayong siglang kasama. Tahimik kami nagtrabaho na dalawa. Nakapagtataka na hindi na ako malungkot ngayon. Hindi din naman ako masaya at lalong hindi kinikilig na nandito sa Christian na muli akong sinusuyo. Mas lamang ang pagkayamot pero kahit na ganoon, nakapagtrabaho ako ng maayos. Tarik na ang araw nang umuwi ang mag-ama kasama si Lucinda. Nakasabangot si Heather na ikinataka ko. Palaguan ko lang si Heather. Sabi ni Lucinda. Napataas ang kilay ko. Mukhang may chismis ang babaita. Si Heather. Tanong ko nang mag-isa siyang bumaba. Ayun, sinusuyo ng daddy niya. Bakit? Tanong ko kay Lucinda. May turista na mukhang kabatch ni Christian ng high school. Mga babae.
ex daw ni Christian yung isa. Tapos nang makita si Heather, akala anak siya ni na Christian at Chloe. Napangiwi ako. Heather might be so upset. Nag-walkout ang bata. Naalala na naman ang anak mo ang tungkol sa nangyari noon sa mansyon nung sumugod si Chloe. Poor Heather. Kahit nag-aalalay, hinayaan ko si Christian ang magpakalma sa kanyang anak. After 1 hour, bumaba si Christian. Tumabi siya sa akin. Ang dalawang kasama ko naman ay mabilis na umiskapo. I'm sorry, Sheena. Promise this time magtitino na ako. His voice broke. Hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo. Wala siyang nakuha na anumang reaksyon mula sa akin. Alam ko na kayang-kaya mong mabuhay na wala ako. Kaya mong palakihin si Heather na mag-isa. Pero kapag naiisip ko, natatanda ko na hindi kayo kasama. Nasasaktan ako. I'm sorry. It's not my intention to hurt you. Pagkatapos ng ginawa ni Chloe, ginugulo ko ng konsensya ko. Tingin ko kailangan ko din mag-therapy dahil sa nangyari. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi na kita ipagtutulakan. Nang hindi na nakatiis ay niyakap niya ako. Umiyak siya sa aking balikat. Sorry. I promise to become a better spouse for you. I will be the husband and lover that you deserve. Sorry, Sheena. Sorry, love. Hindi ako gumalaw. Hindi mala ako na-touch. Hindi na ako makaiyak. Para ako tuod. Ang mga salita ni Christian, ang pag-iyak niya ay tila wala ng epekto sa akin. And I know that he can feel it, kaya nga mas naiyak pa siya. Hinapos niya ang likod ng kamay ko na hawak niya. Lumuhod siya sa harapan ko. Nakatingala siya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Malamig ang mga mata. Sheena, sorry. Hindi ako gumalaw. Nanatili din siya na nakaluhod sa harapan ko. Kahit ang pagluhod niya ay wala man lang epekto sa akin. Umiyak siya ng umiyak. I know he's hurting too, but so what? Siya naman na may kasalanan ng lahat. Kung saan inayos niya mga desisyon niya sa buhay, hindi kami hahantong sa ganito. Kung sana hindi siya nagpadalos-dalos sa mga pasya niya, hindi sana kami hahantong sa ganito. Pagod na ako. Kung gusto niya ako mapaamo ulit, magdasal siya para magkaroon ng milagro. Nandito pa din si Christian. Ilang araw na siyang naririto. Siya nag-aalaga kay Heather sa buong maghapon habang nagtatrabaho ako. Siya din na nagluluto ng breakfast at siya din na naghuhugas ng aming mga pinagkainan. Mommy, nandito na ang flowers mo? Sigaw ni Heather mula sa labas ng bahay. Hinihintay niya ang paglapag ng chopper. Mommy! Muling tawag niya. Dumungaw naman ako sa bintana upang tingnan ang aking anak. Ang laki ng ngiti niya sa labi. Kasama niya si Christian na nakatingala din sa akin. Tumakbo siyang palapit sa chopper nang tuluyan itong lumapag. Masyadong malaki ang bouquet ng bulaklak kaya hindi niya ito mabitbit. May inabot na paper bag ang assistant ni Christian. Mukhang binilhan na naman siya ng bagong laruan o damit. Si Christian ay nagbitbit ng bulaklak at ang ilan pang paper bags. Papasok na sila ng bahay. Aakit na sila dito sa taas upang ibigay sa akin ang bulaklak. Mommy! Pinilit kong umiti. Andito na ang flowers mo. 3 araw na may dumadating na chopper para lang i-deliver ang aking bulaklak. Christian was wasting money for this. Ang ganda ng flowers, Mommy. Kinikilig ang aming anak samantalang hindi ako makaramdam ng kilig. Ngumiti lang ako at inabot ito. Daddy, kiss mo si Mommy. Walang kamuwang-muwang baby hater namin. Hindi alam na hindi kami okay ng daddy niya pero hindi niya ito kailangang malaman. Hinalikan ni Christian ang pisngi ko. Kahit galit ako, kahit sinabi ko na pagod na ako, na ayaw ko na, nakakalapit at nakakahalik pa din siya sa akin dahil sa kanyang anak. Nagpa-take out na din ako ng paborito mong pagkain. Kumain na muna tayo. Kanina kapag nakaharap sa laptop mo. Masarap yung pagkain, Mommy. I want to eat na. Inilapag ko ang bulaklak sa may mesa at nauna na lumabas para makakain na kami. Wala si Lucinda at Shell. Nandoon sila sa hotel upang asikasuhin ang VVIP na mga kasosyo daw sa negosyo ng asawa ng aking kaibigan. Kaya kami lang ang kakain ngayon. Natakam ako sa mga pagkain kaya napadami ako ng kain. Ganoon din si Heather. Magnap ka na muna. Utos ko sa kanya upang mapalayas na din muna namin ang kanyang ama. Nakabuntot lang kasi ang lalaki sa kanyang anak. Kahit kapag ganito na naglalaro lang si Heather dito sa silid. Hindi niya iniiwanan. Hindi tuloy ako komportable na magtrabaho. Daddy,
Kwento mo po sa akin ang love story niyo ni Mommy. Nagkatinginan kami ni Christian. Love story ba na matatawag ang kwento namin? Parang yung sa Cinderella at Sleeping Beauty, Daddy. Ganon. Asay, binuhat naman ni Christian ang anak at pinahiga sa kama. Once upon a time, meron isang batang princess na napadpad sa isang kingdom. Namatay na kasi ang magulang niya kaya kailangan niyang tumira sa bahay ng friend ng kanyang mommy at daddy. Napatingin ako kay Christian ngunit agad ko ding binalik ang aking mga mata sa aking laptop. Doon nakatira ang Prince Charming? Tumawa si Christian. Yes, but he was no Prince Charming. He's a grumpy and moody prince. Did he fall in love to the princess? Tanong ni Heather. Hindi naman children's story ba ang mga fairy tale na iyan? Dahil obviously, hindi naman yun kwento tungkol sa bata. Hindi pa agad. But he find the young princess beautiful. Sagot ni Christian na ikinairap ko. Sinungaling. Napangisi naman si Christian. Mommy, wrong po ba ang story ni Daddy? Napangiwi ako. Bakit nga ba ako nagre-react? Story lang naman iyon. Hindi naman totoo. Dahil ang totoong story, in love na si Grumpy Princess ang witch bago pa mapadpad si young princess doon. Kasi hindi ko pwedeng sabihin iyon. Tsak na sasama lang ang loob ni Heather. Paano po na in love si Prince kay young princess? The young princess has a pure heart. She chose to be good kahit na masama yung prince. Bakit bad ang prince? Kasi nalilito si prince. Ha? Lito ding tanong ni Heather. One day, the prince got lost and the young princess found him. He was badly hurt. Even though he's been very bad to the young princess, the young princess still took care of him. The young prince realized that he has loved the young princess for a long time. He was just in denial. They live happily ever after? I'm hoping they will soon have their happily ever after, baby. Huh? Why? Cinderella and Barbie have a happy ever after with their Prince Charming? Giit ni Heather. Hindi pa kasi tapos ang story, baby. Let's pray na sana'y lumambot ang puso ng young princess. Matigas bang puso niya? Like a stone? Sa lubong kilay na tanong ng anak namin, Christian chuckled. Yes, the prince deserve it. Huh? Matulog ka na. Someday, mabubuo din natin ang kwento ng young princess at grumpy prince. Okay, Daddy. I love you. I love you, Mommy. Love you, Heather. Matulog ka na para lumaki ka. Yes, I want to be a big sister, Mommy. Ano? Peke akong ngumiti. Nakatulog silang mag-ama. Hinayaan ko na lang din si Christian na matulog sa kama dahil alam kong pagod siya. Ilang araw nang siya nag-aasikaso kay Heather pati na din sa kakainin namin. Nang gumising silang mag-ama, bumaba sila upang magluto ng merienda. Magmerienda ka na muna. Baka gutom ka na. Umakyat siya dito at dinanan ako ng mango stick rice. Alam na Lucinda na nag-crave ako nito kaya malamang sinabi niya kay Christian. Ang may usok ang pagkain pero masarap. Nahiling ako nang ma-realize ko na dinadaan ako ni Christian sa pabulaklak at pagkain. Hindi ako pwedeng lumambot dahil lang sa pagkain at bulaklak. Kaya ko namang bumili ng mga ito. Ang hapunan namin ay barbecue. Nag-ihaw sina Christian at Lucinda sa labas ng bahay. Grabe ang effort ng asawa mo ha? From a rich businessman to all-around boy real quick. Parang ilang araw pa lang naman siya dito. 10 araw na kaya. Pero I can't blame you. Masakit naman talagang ginawa niya. Pinandilatan ko si Shell dahil baka marinig siya ni Heather. Naagaw ni Lucinda ang pansin namin nang marinig namin ang sinabi nito. Christian, single pa ba yung mga kaibigan mo? Ngiti-ngiti niyang tanong. Alin sa kanila? Tanong naman ni Christian. Yung si Huxley? I think he's in a serious relationship already. Sinalipan ko si Shell upang tingnan ang kanyang reaksyon pero nakita ko siyang nakatanaw sa dagat. Looking unbothered. Ah, okay. Yung isa. Yung may tattoo sa dibdib. Sino ba yung tinutukoy ni Lucinda? Napansin ko na napakurap si Shell. Si Angus? Christian laughed. Pasimple din siyang sumulyap kay Shell. Oh my God, si Angus? So tamang iniisip ko na may something si Shell sa isa sa mga kaibigan ni Christian. Tumikim si Christian. May girlfriend na yun. Lapat na ngang ikasal. Shell, stand up. Nagsalin siya ng juice sa kanyang empty glass.
Gusto ko sana makichismis kay Christian kaso wag na lang. Baka mami isipin pa niya na okay na kami. Nakatulog si Heather. Pagkatapos namin kumain, nandito pa din kami sa labas ni Shell at Christian. Tahimik na umiinom at namumulutan. Inaantok na ako, maiwan ko na muna kayo dito. Tumayo si Shell nang biglang makaramdam ng antok. Tiningnan ako ni Christian. Galit ka pa din ba? I'm not in the mood to talk. Nasabi ko na sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin, pero kahit paano nabawasan na ng konti ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. But not enough para kainin ko ang mga nauna ko lang sinabi sa kanya. Feeling ko nga nasa isang healthy co-parenting kami. Kung sana hindi ako na-aksidente noon, hindi sana naging magulo ang lahat. Nasabi ko sana sa'yo agad noon na mahal kita. Kahit naman hindi nangyari iyon, hindi mo pa din ako mapapanindigan, Christian. Chloe will still have the bigger place in your heart. Tipong sabihin lang niya sa'yo na malungkot siya at umiiyak. Magkukumahog ka para puntahan siya. Tapos iiwanan mo ako. Ako na asawa mo at sinasabi mong mahal mo. Hesay. Ayoko na din ungkatin na nakaraan. Tapos na. Nangyari na ang lahat. Hindi na mababawi pa. Sabi ko dahil paulit-ulit na lang. Napapagod na nga din akong pag-usapan ng tungkol sa bagay na ito. Ang magagawa ko na lang ay bumawi at patunahin ang sarili ko sa'yo. Madami na tayong nainom. Matutulog na ako. Umuwi ka na din sa villa mo. Mauna ka na. Ako na magliligpit ng mga ito. Gusto ko man siyang tulungan, inaantok na din talaga ako. Bago ko nahiga sa kama, tinanaw ko pa siya mula sa bintana. Abala na siya sa pagliligpit habang panakana-kana na umiinom at nagpupunas ng pisngi. Umiiyak siya. Ilang araw pang matuloy na lumipas, nandito pa din si Christian sa isla. Inaasikaso ang kanyang anak. Nagluluto at pati ang paglilinis ng buong bahay ay siya nang gumagawa. Araw-araw din lumalapag ang chopper nila dito upang maghatid ng mga bulaklak at kung ano-ano pang suhol para sa aming mag-ina. Paminsan-minsan tumatawag din ang mga magulang niya upang mangamusta. Hindi madaratsang itanong sa akin kung maayos na ba kami ng kanilang anak. Masyado na siyang matagal na nawala sa kumpanya. Kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Hindi ko pa siya natanong kung ano ba ang plano niya, kung hanggang kailan siya dito. Matanda na si Daddy at sa lahat ng mga anak niya, sa Christian lang talaga ang may dedikasyon sa pagpapatakbo sa kumpanya. Kailan ka babalik na Manila? Tanong ko sa kanya isang hapon. Lagpas isang buwan na siya dito. Hindi siya sumagot. Hinuhugasan niya ang bigas. Magsasaing na siya. Kailangan ka na sa kumpanya. Nakikinig ka ba? Tanong ko dahil hindi siya sumasagot. Hesay. Ito lang ako sa isla. Hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwanan ni Heather. Kailangan ka na sa kumpanya niyo. Ulit ko. Kaya niyo ni Daddy. I'll stay here. Kung nasaan kayo ni Heather, dun lang ako. Malamlam ang mga mata niyan tumingin sa akin. Masaya ako dito. This is where I belong, Sheena. Mahal na mahal kita. Miss na miss ko na din ang asawa ko. Sana'y mapatawad at patanggap mo na ulit ako. Nanginig ang kanyang boses at ang mga matay na puno ng luha. Tumalikod ako nang maramdaman ko ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Nagising ako kinaumagahan na mag-isa na lang sa kama. Hindi ko na naramdaman kung umakyat ba si Heather dito kagabi. Malinis kasi ang tabi ko, kaya baka hindi siya dito natulog. Baka doon siya natulog sa villa ng kanyang daddy. Isa din ito sa inaalala ko ngayon. Nasanay na talaga siya nakasakasama ang kanyang ama. Paano kung kailangan nang bumalik ni Christian sa Manila, sa kanyang trabaho? Tsak na malulungkot ang aking anak. Kahit pa sinabi ni Christian na dito lang siya, naniniwala ako na darating ang araw na kakailanganin niyang bumalik para sa kumpanya nila. Good morning. Ayos ka na? Tanong ni Lucinda. Nagluluto siya ng breakfast. Nakita kasi niya na umiiyak ako kagabi. Isang tapid ng ngiti lang ay sinagot ko sa kanya. Nagtayo ng tent sa Christian kagabi. Sa tent sila natulog ni Heather. Kaya naman pala hindi na umakyat ang anak ko kagabi. Pinuntahan ko sila sa likod. Dinig na dinig ko ang tawanan na mag-ama ko. Kinikiliti ni Christian ang kanyang anak. Nang mapansin nila akong parating, agad silang bumangon ni Heather. Mommy! Hello, baby. Good morning. Kinarga ko ang aking anak. Natulog kami sa tent ni Daddy. Sayang, hindi ka nakasama. Ngumuso siya. Kaya nga nag-work kasi si Mommy last night. Good morning. Batay ni Christian sa akin tabi. How are you? Mariin din niya akong tanitigan.
May munting ngiting umukit sa mapupulang mga labi niya na ginantihan ko din ng maliit na ngiti. Mommy's flowers here! Tumili si Heater nang marinig niya ang chopper. Isang buwan na mahigit pero pare-parehas pa din ang reaksyon niya sa tuwing dumadating ang chopper dito. Nag-level up na nga ang bulaklak niya ngayon, may kasama ng love letter. Pakaramdam ko tuloy bumalik ako sa pagkabata. Oh, Mommy, I love your flowers! Mommy loves it too. Ganun na lang ang paglaki ng ngiti sa mga labi ni Christian. And Daddy loves Mommy, that's why he's giving her lots of flowers. Tuwang-tuwa na sabi ni Heather. Nagkatingin na lang kami ni Christian. Kumain na muna tayo ng breakfast. Aya ko sa kanila. Mommy, gusto ko pang pumunta sa sandbar ngayon. Okay, sige. Sama ka, Mommy? Sure. Wala akong work today. Yes. Tumili sa tuwa si Heather. Kaming tatlo lang ang nagpunta sa sandbar. Hindi sumama si Michelle at Lucinda kahit na anong pamimilit ko. Naupo ko sa gilid habang pinapanood ang mag-ama kong naliligo. I took some pictures of them. Nang mainit na sikat ang araw, nagpasya kami na sumilong na muna sa mga puno na malapit sa dalampasigan. Naglatag ako ng picnic blanket saka hinanda ang aming tanghalian. Nagbaon kami ng prutas, chicken at spaghetti na request ni Heather. After eating, nag-aya naman si Heather na gumawa ng sandcastle. Hindi ka ba napapagod, baby? Tanong ni Christian. Hindi po. Happy kasi ako eh. Bumungisgis ang bata. Napangiti ako. Heather's been very happy dahil sa presensya ng kanyang ama. Christian tapped her head. I love you, Heather. Heather giggled. I love you too, Daddy. She started digging the sand. I'm going to build Grumpy Princess Castle. At naalala niya pa si Grumpy Prince. Daddy, what happened to the young princess and the Grumpy Prince? Christian smiled and sighed. The Grumpy Prince did everything he could to win back the princess. He's still pursuing her. Wala pa ding happy ever after? Ngumuso si Heather. Christian chuckled. Patience is a virtue, baby. Tinulungan niya ang kanyang anak na buuin ang kastilyo. This is where the young princess and Grumpy Prince live. They will have 3 babies. Natawa si Christian sa anak. 3 babies talaga? So, 2 beses pa ako magbubuntis ulit? Napatanga ako nang ma-realize ko ang bagay na sumagi sa aking isipan. Napatingin ako kay Christian. He was so engrossed with what he's doing. Young princess and the Grumpy Prince will live happily ever after with their 3 babies here. Soon, anak. Bulong ni Christian. The young princess thought that the Grumpy Prince really loved her. Nakangiti kong sambit. Napatanga naman si Christian na lumingon sa akin. The young princess was afraid to try again but the Grumpy Prince will prove the princess how much he loved her. Dugtong ni Christian. Ang mga mata niya'y namumula. Lumunok ako at pinunasan na magkabilang sulok ng aking mga mata. Nagtitigan kami ng ilang minuto. The young princess accepted the Grumpy Prince again. I said, almost a whisper. Nalak ang mga mata ni Christian ngunit kalaunan ay napahigbi na siya. Mas lalo lang tuloy akong naiyak. Mommy? Daddy? Why are you crying? Hindi naman nakakayak ang story ng young princess at Grumpy Prince ha. Tumawa kami. We're just happy. Lumapit sa akin si Christian at tinawakan ng aking mga kamay. Sheena, did you really mean it? Bati na tayo? Tumangutango ako. Thank you. Thank you. Niyakap niya ako. Sobrang higpit na halos hindi na ako makahinga. I love you, Sheena. I love you too, Christian. I love you too. Gusto ko din ng hug. Nakasali din sa amin si Heather. Hapon na nang bumalik kami sa bahay. Makasamukha namin 3 kasiyahan. Mukhang may nagkaayos na. Sabi ni Lucinda nang madatnan ko sila ni Shell sa sala. Mabuti naman. Shell sigh. Ako napapagod sa pinaggagawa niyo eh. Tingin ko naman hindi na ulit gagawa sa Christian ng bagay na ikasisira ng tiwala ko. Ng pagsasama namin, ng pamilya namin. Hindi din kami nakapag-usap ng maayos pagkatapos kumain dahil nakatulog kami dahil sa pagod sa maghapon. Nagising ako dahil sa ingay ng chopper. Ilang minuto na yata ito sa himpapawid ngunit hindi pa din umaalis. Antok na antok pa ako kaso napilitan na akong bumangon.
Bumaba ako at hinanap ang mga kasama ko sa bahay ngunit wala sila, kaya hinanap ko sila sa labas, sa may likod ng bahay. Nakapajama pa si Shell habang nakaupo, habang humihigop ng kape. Mukhang napipilitan itong bumangon. Ganoon din sina Lucinda at Heater dahil sa ingay ng chopper. Sa Christian na bukod tanging nakabihis at bagong paligo sa amin. Tumingala ako sa chopper. Nasa tapat lang namin ito. Maya-maya lang ay may nagsipag laglaga na kung ano-ano mga bagay mula sa taas. Akala ko nung una mga confetti ngunit nang malaglag ito sa lupa, napagtanto ko na mga bulaklak ang mga ito. Tumili sina Lucinda at Heater sa tuwa. Ako naman ay napatanga lang. Ano meron? Sheena. Pagtingin ko kay Christian, nakaluhod na siya habang nakatingala sa akin. May hawak siyang sing-sing na merong kulay pink na bato. Will you marry me? Say yes, mommy! Tili ni Heater. Natatawa akong tumango sabay abot ng kamay ko kay Christian. Yes, Christian. I will marry you. Sobrang ganda ng sing-sing sa aking kamay. Niyakap ako ni Christian. Thank you. Magpapakabait na ako, promise. I chuckled. Dapat lang. Hindi mo man lang ako in-inform na may paganito. Hindi man lang ako nakapagpaganda. Kahit sana nakapagpamanicure man lang ako. Kailangan pa ba yun? Lagi ka namang maganda eh. Pinulo mo pa ako. Siya, sige na, maliligo lang muna ako. Naligo ko naman na. Sabay sana tayo. Biro ko bago ko sila iniwan kaso laking gulat ko nang sumunod siya sa akin. Saan ka pupunta? Natatawa kong tanong sa kanya habang mabilis ang hakbang na paakyat sa hagdanan. Maliligo, kasabay ka. Baliw ka. Mamaya kung ano isipin ng anak natin. Hindi yan, tara na. Miss na miss na kita. Maliligo lang naman tayo, di ba? Tumawa ako na bigla akong hilahin at yakapin ito. Thank you, Sheena. I love you. I miss you. Hindi na siya nakatiis. Sinimulan niyang hubarin ang suot kong damit habang ang kanyang labi ay sige sa paghalik sa aking leeg at balikat. Napatingala ako at pinigilang umungol dahil hindi soundproof ang kwarto. Niyapos at binuhat niya ako. Kumapit ako sa kanya at ang aking mga binti pinaikot ko sa kanyang balakang. Nagsalubong ang aming mga mata na nagbabaga na ng pagnanasa. Ngumisi siya bago niya ako siniil ulit ng halik. Hindi na din ako nakatiis. Gumanti ako habang ang aking mga kamay nakahawak sa kanyang balikat ay napapadiin ng hawak. Walang kabaguran niya akong inangkin. Inabot kami na 1 oras sa banyo. Mabuti na lang talaga at hindi umakyat si Heater. Sana lang, hindi nila narinig ang ingay naming dalawa. Christian's POV. My dear Sheena, nag-iinit ang aking mga mata habang nakatingin sa napakagandang bride sa aking harapan. Thank you for everything that you have done for me. For the love and patience that you exerted. For enduring everything. Kung hindi dahil sa hindi matatawarang pagmamahal mo, hindi tayo aabot dito. Hindi din ako magiging masaya. Hindi ko marirealize na ikaw ang tinuturo ng mga signs na hinihiling ko. I'm not a perfect man and in the past, I have done so many bad things that later on, I regretted. But please note that I didn't regret marrying you years ago. I promise you that I will do my very best to be a good and responsible husband to you. Thank you for making me back and giving me the privilege to be your husband. Sa hirap at sa ginhawa, makakasama mo ako. Magkasama tayong bubuo ng tahanan na puno ng pagmamahalan. I love you till eternity and beyond. Pinunasan ni Sheena ang luha na lumandas sa magkabila kong pisngi. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata at ilong ay pulang-pula na. Pangako, lahat ng pagluha mo mula ngayon ay dahil na sa labis na kaligayahan. My Christian, the words can express how much I'm feeling right now. I love you and your love for me and Heater is the most precious thing I have ever received. For how many years I have prayed for you. Natagalan man pero alam ko may dahilan na lahat. The obstacles and challenges that almost tear us apart made us strong. It made us wiser. And it made us love each other stronger. All the sacrifices and the pain were worth it. Kayo ni Heater ang kayamanan ko.
ang mga magagandang mukha na hindi ko pagsasawa ang makita sa bawat pagising ko. I love you, my husband. Mabuhay ang bagong kasal! Sigawan ng mga mahal namin sa buhay habang inaangkin ko ang matamis na labi ng aking asawa. Simpleng beach wedding ang aming kasal na ginanap dito sa isla na binili ni Sheena. Pili lang ang aming mga bisita, yung mga malalapit na kamag-anak at matatalik lang na mga kaibigan na nagmamahal at masaya para sa amin dalawa. Masaya ako na pagkatapos ng madaming taon kahit pa nagkahiwalay kami, umayon sa amin ang tadhana. I prayed for this. Hindi ako pala dasal at pala simba pero dahil kay Sheena, natuto ako. God and lots of prayer will make our relationships grow and work. Ayos ka lang? Tanong ko kay Sheena kasi kanina pa siya tahimik at mukhang matamlay. Nagpipicture taking muna kami bago kumain. Maaga ang naging preparasyon kaya malamang gutom na din siya. Yes, medyo gutom lang. Konti na lang makakakain na tayo. Inutusan ng photographer ang lahat ng bisita na sumali na sa picture taking. Okay, 1, 2, 3, smile! I'm pregnant! Napatanga ako kay Sheena. What did she say? Tumitili na sina mommy at ate. Ang mga kaibigan namin ay nakikisaya na din samantalang ako ay nanatiling nakatulala. You're pregnant? Nautal kong tanong. Yes, I'm 5 weeks pregnant. Napasuntok ako sa hangin. Yes. Binuhat ko siya at hinalik-halikan. We're going to be a family of 4. Thank you, love. I love you. I love you too, Christian Greco.